good morning sa inyo lahat. Nagulat ba kayo? Parang hindi Hello po, good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating Kasi Sunday Service! Ayan, kamusta po? Kamusta Ate Casey? Ayos lang naman po ako, Ate Amiel. Parang gumaganda ka Ate Casey Hallelujah. At good morning po sa atin lahat sa online, mga kapatid natin na nasa online. Hello po, good morning. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayan. At syempre, today is Sunday, God's Day. Sabi nga nila, dapat linggo ay linggo ng pagkabuhay. Pag araw ng linggo, dapat araw ni God. 'Di ba? Dapat kung pwede whole day, ilaan natin sa Lord ang araw ng linggo. Dahil meron na tayong 6 days para magtrabaho. Isang araw lang hinihiling ng Diyos, bigay na natin. Amen? Yan. At syempre, dapat bigyan natin ng happy. Diba? Dapat umaga pa lang masaya na tayo. Good vibes lang. Okay, so paano natin i-share, Ate Casey, yung ating live streaming? Pwede nyo po yung i-share sa inyong timeline, GC, and sa inyong Kaya mo yan. Kaya mo yan, Ate Casey. Lavern lang. May makikita po tayong share button dyan. Pwede nyo siyang i-share sa inyong timeline, GC, and pwede nyo pong i-comment i-mention ang inyong mga kapatid nyo po dyan sa comment section. Yun. Pwede kasi ang online service natin ay maraming nararating sa iba't ibang bansa. Ayan. At syempre, hindi lang tayo sa Pilipinas napapanood sa iba't ibang bansa. At babatiin natin ang ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo. Saan ba yan, Ate Casey? Magandang umaga po dyan sa UAE, India, Qatar, Kuwait, and Saudi Arabia. Hello, good morning po sa inyo dyan. Madaling araw sa inyo dyan. At syempre dyan sa may Norway, USA, and Canada, good evening po sa inyo lahat. Province namin yan Hello po sa inyo. Good morning, good evening. Next. Dyan din po sa Malaysia, South Korea, Hong Kong, Japan, at Vietnam. Ayan, hello, good morning po mga kapatid sa inyo dyan. At syempre, meron pa ba? Yan. Syempre, hindi lang ito pang international. Dito din yan sa ating bansang minamahal. Unang-una na dyan ang Marilao, Bulacan. Shout out kala Pastor Emil na nakasabayan natin na nag-worship ngayon. At sa may Santa Maria, Bulacan, hello po, good morning. San Jose del Monte, Bulacan. Onti na lang, puro Bulacan na. Hello, good morning sa inyo. Sa may Pasig. Hello mga Pasig. Kamay Kamanaba area. Hello. Hello sa inyo dyan. Good morning everyone. Napaka-energetic ko ngayong umagang ito. Good morning guys. Meron pa ba? Ayun, syempre. Diyan din po sa Coron, Palawan, Batangas, Limay Bataan, Antipolo at Infanta Quezon. Hello po sa inyo. Good morning. At kala Apostle Bob na papunta ng Infanta Quezon. Ingat po kayo at gabayan po kayo ni Lord sa inyong biyahe. Hello sa inyo, Coron, Palawan. Shoutout kay Pastor Albert. Hello, good morning sa inyo. Meron pa ba? Di yun, iba yung see you tomorrow na Albert. Hello. Ayan, syempre, sa umagang ito, kailangan natin bigyan ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Hello, syempre, tumayo na po tayong lahat. Ayan. Dapat sa pagtayo may kasamang ngiti. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung nakangiti. Kung masaya ba sila? Sige, tanungin mo. Are you happy? Are you happy? Are you excited? Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin si Lord sa umagang ito. Yung the best club offering. Hallelujah. At syempre, bago tayo magsimula sa ating pag-aawitan, tatawagin ko muna ang ating worship leader sa ating pambungad na panalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Are we excited, mga kapatid? Amen. Pwede po bang makita kung excited tayo? Ayan. Hallelujah. So, bago tayo manalangin, pwede po ba lumibot ang bawat isa? Yan, kamayan po natin. Kumaway tayo ng 5 katao. Yan. Sabihin mo, ang ganda mo ngayon, kapatid. Kung lalaki man yan, ang guwapo mo. Ayan. Hallelujah. Let us welcome po yung mga kapatid natin na bago. Hallelujah. Ayan. Ayan. So, sa umaga pong ito, hallelujah.
konting stretch, ayan, konting movement. Hallelujah, stretch. Ayan. So, are we excited mga kapatid? Pwede po bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon? Hallelujah! Yan na po ba yung best natin? Hallelujah! Pag para kay Lord, dapat the best. Amen? Hallelujah! Let us shout hallelujah sa umagang ito. Minsan pa natin ibalik ang papurit, pasasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Thank you, Lord God, for your goodness, Panginoon, sa kabutihan mo. Hallelujah, sa pagpapala mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa panibagong chance, Lord, na ibinibigay mo sa amin lagi, Panginoon. Hallelujah. Palaging may second chance sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord, na nanarito, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan, Panginoon, sa pag-iingat, Lord, na naranasan namin, Panginoon, sa pagpunta rito, Lord. Hallelujah. Panginoon, prepare us, Panginoon, na maranasan ka sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Sa araw na ito, muli kami nananabik, Panginoon, na makapiling ka, Panginoon, na makasama ka, Panginoon. Hallelujah. Lord, Panginoon, Ikaw ang pinunta namin dito, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, bigyan mo kami ng focus, Panginoon. Hindi kami madistract, Lord, sa mga bagay sa mundo, Panginoon. Hallelujah. Linisin mo kami, Panginoon. Ano man ang aming nagawa, Panginoon, sa nagdaang linggo. Hallelujah. Hallelujah. Humihingi kami patawad, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na makultivate pa yung heart namin, Lord. At mas lalo ka pa naming makilala, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito, Panginoon. At sa iyo lamang, Panginoon, mataas, hallelujah, ang lahat ng papurit pagsamba, Panginoon. Madakila ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Maghari ka, Panginoon. Dalangin namin ang kapangyarihan mo, Lord, at siyang pumilos sa lugaring ito, Panginoon. Hallelujah. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Mas malaki ka, Panginoon, sa lahat ng bagay. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin ibabalik sa iyo ang lahat ng papurit pasasalamat, Panginoon. Hallelujah. Dapat kang papurihan, Panginoon, at sambahin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa Panginoon lamang maitaas ang lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Sa umagang ito, nananabik na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Sa umagang ito, minsan pa, magpuri po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Malaya po tayong pumalaw. Malaya po tayong pumalakpak sa Panginoon. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man. Sa habang panahon, ang iyong salita, maglalaho, ngunit dapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagabi. Sana'y ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong dininig. Ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Hallelujah. Dahil sinabi mo, Panginoon. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man. Sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit dapat lahat ng sinabi mo.
mapapawi. Suliranin mo ay ang gagawin. Kakayanin mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong dirigin. Ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Hallelujah. Hallelujah. Ang iyong kabutihan, Panginoon, ay sapat na at higit pa. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us shout hallelujah to the Lord. Let the Lord be magnified. Let the Lord be magnified. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Hey, 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 hey. Ooh, ah, ah, ah. Di magagamba sa kawalan, pagpapala mo'y dagilan. Di matatakot sa bangati, pagkat ikaw naririyan ka pa lang. Hallelujah. Di
sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Sapa. Ang aking pastol hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Aking pastol hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling ko pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Sa Diyos ang papuri! Hallelujah! Let us declare, hallelujah. Patuloy nating papurihan ng Panginoon. Patuloy nating lapitan ng Panginoon, hallelujah, sa umagang ito. Patuloy tayong lumapit sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon, patuloy kaming nananabik sa presensya mo, Panginoon. Wala nang masasarap pa, Panginoon, sa lugar, Panginoon, kung nasaan ka. Hallelujah. Salamat, Lord, sa umagang ito. Panginoon, patuloy mo kaming samahan, Lord. Patuloy mo kaming, ikaw ang siyang maging kalakasan namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, nakakaalam ng puso ng bawat isa, Lord. Patuloy mo silang, patuloy ka nilang maranasan, Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, kay buti mo sa
Hallelujah. Psalms 35:27. Let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause, and let them say continually, let the Lord be magnified. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, we bless your name. We give you praise and we give you honor. Hallelujah. Manalangin po tayo. Lord, patuloy mong ihanda ang aming mga puso, Panginoon, sa iyong salita na aming maririnig. Ang dalangin po namin, Panginoon, Lord, yung puso na nilikha mo sa amin, Panginoon, hallelujah, patuloy na mag-prosper, mag-grow, Panginoon. Simula nung tinanggap ka namin, simula nung nagsuko kami ng buhay sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mo na ang yung salita, Panginoon, hindi lamang marinig, Panginoon, kung hindi magbago ng aming buhay, mag-transform sa amin, Panginoon. Ibalik kami, Panginoon, sa original form po namin, Panginoon, bilang mga anak mo, bilang mga lingkod mo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, and let the Holy Spirit, hallelujah, mag-minister sa buhay ng bawat isa, Panginoon. No personality, so God, hallelujah, na maitaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. No human personality, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon, sa aming mga buhay. Continually, O God, hallelujah, we declare, Lord, hallelujah, let your name be magnified into our midst. In the name of Jesus, we pray, and everybody say, and everybody shout, let the Lord be magnified. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Good morning. Praise God. Good morning po sa ating lahat. Blessed morning everyone. Hallelujah. Mula po dito sa right wing at sa left wing, sa online. Praise God. Good morning, good evening, good afternoon. Ano man po ang inyong timeline. Hallelujah. Higit sa lahat, ano man ang iyong sitwasyon. Hallelujah. Isang pinagpalang araw sa iyo, Panginoon. Sa bawat isa. Amen? Uy. Praise God. Mukhang maaga. Okay? Please. Hallelujah. Tandaan po natin, yung value, hallelujah, ng Word of God, hallelujah, hindi nakadepende doon. No, kahit anong ganda, anong eloquent ng pagkakasabi ng Word of God, kapag ang pagtanggap mo, hallelujah, kung papaano ka tumatanggap ng salita ng Panginoon, hallelujah, iyon ang magba-vary, hallelujah, kung papaano ka babaguhin ito, kung papaano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? So this morning, hallelujah, nagpapatuloy po tayo sa ating pong topic about go on to maturity. Pakitapik mo yung katabi mo, nagmamature ka na ba? Amen? Immature daw. Okay. So, ang kalooban ng Panginoon, bago siya bumalik sa atin, babalikan niya ang church na perfect. Ibig sabihin ng perfect, mature church. Amen? Hindi lamang isang church as a building, but as an individual. You as a person, as a child of God, you are the church. Amen? Malinaw po sa atin yan. No? Tingnan po natin lagi ang ating sarili. Lord, am I maturing? No? Kasi yung standard ng pagmamature ay hindi nakabase sa kung anong iisipin, titignan, hallelujah, yung standard ng tao. Kung hindi, kung ano yung tinitignan ng Panginoon, ayon sa kalooban na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? So, go on to maturity. Yan po ay mababasa po natin sa Hebrews chapter 6 verse chapter 6, 1. Amen? So, praise God. Hallelujah. Nung nakaraang Sunday ay meron, naalala niyo po ba yung topic po natin ng Sunday? Yung word na, yun o, galing. Praise God. Nakikinig na kayo nagmamature na kayo Yun o, praise God. Congratulations. Hallelujah. Watch. Amen. So, dun sa watch, merong acronym po yan. Dun sa word na W, ano pong ibig sabihin ng W? Watch your word. Kaya nga lagi po natin dinideclare, no? Let the Lord be magnified. Amen? Kasi every time nahaharap po tayo sa maraming pagsubok ng buhay, regardless, yan ay kung kaya mo,
ng ability mo or kung ipinapasa Diyos mo na, lagi mo bang sinasabi, let the Lord be magnified. Tambak ka ng mga maraming obligations, no? Marami kang mga hinahabol. No, may mga struggles ka sa family mo, no? Dinideklara mo pa ba ng iyong labi, let the Lord be magnified? No, Lord, itinataas kita, Panginoon, sa sitwasyon kong ito. Amen. Watch your word. Life and death is in the power of your tongue. Amen. Darating ang panahon, yung mga confessions natin ay aanihin po natin. Ingat po tayo mga kapatid, kahit anong galit natin, ingatan po natin. Hindi yung taong sinasabihan lang po natin ang magre-rip nito, kung hindi ikaw din, kapatid. Amen. Hindi na magbabago tong pamilya na to. Huh? Di na. Ingatan mo, kapatid. Amen? Kung ganyan ang sitwasyon mo, physically, pero sa spiritual realm, hindi yun. May inilaan ng magandang buhay sa'yo ang Panginoon. Amen? Minsan magkakaroon tayo ng mga acid test sa ating mga declaration. No? Parang susubukin ng pagkakataon. Yung bang sinabi mo, Lord, ba't ganito? Let the Lord be magnified. Pero parang nadidignified ako, Lord. No? Hayaan mo, hallelujah, na kung saan doon sa process of time makita mo yung kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Napaka-sweet nun, kapatid. Napakasarap anihin ng mga ganong bagay. Makikita mo na lang, hallelujah, thank you Lord, buti na lang. Patuloy ako nananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya watch your word. Ingat sa mga sinasabi natin. Amen? So, kung may mga nasasabi man tayong mga bagay, no, dahil yun ang ating nature before, hingi tayo ng tawad kay Lord, no? At in the process of time, mag-mature po tayo sa atin po mga dinideclare. Amen? Pangalawa, ano po? What's your, amen? Your action is a loud voice. Hindi mo kailangang, hindi mo na kailangang sabihin na, hindi mo kailangang sabihin ayaw mo. No? Sumusunod ka nga, padabog naman. No? No? Amen. Your action is a loud voice. Sinasabi nito, no? Tahimik kayo dyan, Nakikinig daw, nakikinig. Baka kasi parang, wag kayong bakala ko, tinatawag nyo ako No? Your works deliver a message who you are. Hindi lamang yung sinasabi mo, kung ano yung ginagawa mo. Amen. Hindi lamang ang tao, hindi lamang siya titimbangin ayon sa kanyang sinabi, kung hindi ayon sa kanyang mga actions. Amen? Amen po ba? So, ingat po tayo. Amen? Kaya nga, wag lamang pong declare ng ito ang pananampalataya ako. No? Ito, no? Pero, yung action mo, hindi nagtutugma. No? Faith, without action is, alam po nating lahat yan. Kung ano yung sinasampalatayanan mo, kumilos ka, ayon dito. Kasi yung word minsan na faith without action is dead. Minsan yung pananampalataya ay ginagamit ng mga taong wala nang gagawin. Kaya mo na, basta yan ang faith ko. Hindi ganon. Amen? So, watch your actions. Dapat nagtutugma sa sinasabi mo at sa ginagawa mo. Amen? Sunod. Thoughts. Iniisip mo. Sapagkat bago mo pa lamang gawin, bago mo pa lang sabihin, nag-process na yan sa isip mo. Amen? Sabi nga ni Jesus hindi lamang sa act, no, ng pangangalunya tayo nagkakasala, kung hindi doon pa lamang sa ating mga isip. Bantayan natin. Ang mind, hallelujah, is a training ground. Nandito, training ground, at the same time, nandito rin ang battleground. Nandito nagsisimula ang labanan sa isip. Amen? Pero kapag na-train mo ang iyong isip sa lahat ng maraming bagay, hindi ka maaapektuhan ng sitwasyon sa labas. Sikapin mo, no? Patuloy po tayong mag-grow into maturity. Actually, itong tinuro po nung nakaraang Sunday is an application. Ang ganda nito, mga kapatid. Amen? So, our thought is the beginning of our actions.
Amen? Ano po sunod? What's your company? After nito, sa church, Monday to Saturday, who is your company? Okay? Hindi na po kayo mababantayan ng atin mga leaders. Amen? Hindi po sila omnipresent. Hindi sila all-knowing na malalaman nila, hallelujah, kung anong ginagawa mo Monday to Saturday. Yan. Who is your company? Tapos pag Sunday, lulugpas tayo. Kapatid, bumagsak na naman. Kasi sino ba yung kasama mo nung ano? Alam nyo, basic na tinatanong yan eh. Di ba pagka merong krimen na nangyari, sino ang kasama mo nung mangyari naganap ang krimen? Di ba? Di ba? Doon kasi madedetermine kung sino ka. Ano ang kinalaman mo sa pangyayari na yon? Ano ang kinalaman mo sa anong kinalaman ng mga kasama mo na yan sa iyong panghihina? Pag nag-grow ka naman, abay, sino ba yung mga nagiging kaibigan mo lately? Yan o. Amen? So, tandaan po natin mga kapatid, no? Itong word po na ito, yung 2 Corinthians chapter 6:14, basahin nga natin sabay-sabay. Ready? Fire? Lagi po nating sinasabi yan, hindi pwedeng pagsamahin ang liwanag at ang dilim, ang langis at ang tubig. Amen? No? Pero dito, merong word na yoke. Sabihin natin sabay-sabay, yoke. Ano po ba yung yoke? Alam niyo po ba yung yoke? Ano ba yung yoke? Hindi siya egg yolk, kasi yung yoke na egg yolk is iba yung spelling po nun. Tama ba? No? Alam niyo po yung yoke, practically, ito po yan. Yan. Okay? Yun yung nakapatong doon sa dalawang kalabaw. No? Okay? So, do not equally yoke. Sabi doon, hallelujah, with unbelievers. Hindi lamang ito tungkol sa buhay pag-aasawa, mga kapatid. Tungkol din ito sa friendship. Sa mga nakakasama po natin every day, no? Yung Monday to Saturday po natin. Amen? Sapagkat kapag may kasama po tayong hindi natin equally kaparehas or merong saliwa doon sa ating pagkatawag po sa atin sa Panginoon, mahihirapan po tayo. Amen? Napaka-importante po nito. Hindi lamang sa buhay mag-asawa, kundi sa lahat po sa atin. Amen? Dapat maintindihan po natin na pwede po tayong makisama sa kanila, pero wag po tayong makikisama. Pwede po tayo na kung saan, sabayan po natin sila minsan. And ang tanong po doon, what is our purpose? Amen? Dahil masaya sila, happy, no? Basta masaya tayo, okay na yun. Amen? Tandaan po natin, no? Yung yoke. Amen? Bibigyan ko po kayo ng example. Ito, Pastor, alika nga, Pastor. Ote, palika nga dito. Alika. Sabi nga ni ate, mahirap talaga yung nasa unahan, laging natatawa. Dito po kayo. Yan. Yan. Nawala po ako, dito po ako. Hindi po ako na-rapture. Okay. Okay. Ito pong arm po nila ay magsaserve as yoke. Amen? Ngayon, si Pastor John, hallelujah, ay meron siyang gustong gawin sa buhay. No? Ito si Ote may gusto rin gawin sa buhay. Pero gusto nilang magsama palagi kasi pag-usapan nila kaibigan sila. Amen? So, ganito po ang mangyayari kapag hindi equally yoke. No? Yung atin pong laging kasama. Go. Yeah? Okay, mga kapatid, makikita po natin na hindi po tayo makakarating doon sa destination na pinararating po sa atin ng Panginoon. Unless sila mag-agree. Amen? Amen po ba? Kaya ingat po tayo.
doon sa mga company na atin pong sinasamahan. Thank you po mga kahawig ko. Okay. Amen. Okay, time's up na raw bigla. No? So what's your company? Okay? Kapag parang mabigat yung iyong pagpunta doon sa direction na gusto mong mangyari, doon sa kalooban ng Panginoon, tingnan mo yung mga company mo kasi baka binubuhat mo sila. Kasama sila sa mga burdens mo. Amen? Hindi porket, hallelujah, umiiwas ka sa kanila, nagtatapos na doon mga kapatid. May kamay ang Diyos. Ipanalangin mo sila. Amen? Actually, mas effective ang conviction ng Holy Spirit. Darating ang panahon, hallelujah, magkakaroon ng encounter kay Lord yan kapag hindi mo siya tinigilan, ipanalangin. At ikaw, hindi ka rin tumitigil na mag-serve kay Lord. Amen? Watch your company. And then, ano sunod? Heart. Watch your heart. Okay. Mali yata yung nailista mo. Watch your heart. Amen. Alam nyo, iba yung motivation na nanggagaling sa puso. Matindi to, no? Kapag puso ang pinag-usapan, gilas, no? Kaya nga yung motto na gilas, Pilipinas, no? Laban, puso. Iba kasi yung motivation na binibigay ng puso. Pero tandaan natin mga kapatid, bilang mga mananampalataya, nagsuko ng buhay sa Panginoon, sabi ng Ezekiel, hallelujah, I will give you a new heart. Amen? Yung heart na ito, mga kapatid, human heart is very deceitful. Mandaraya yan. Always reflect unto God. Ito bang tinitibok ng puso ko na ito, ay puso ba ito naggaling sa Diyos? O baka naman fleshly, ano lang to? I-check mo lagi. I-check mo kung ano ba yung pintig ng yung puso. Ang tibok ng puso ng tao, hallelujah, ay very emotional. Pabago-bago yan, mga kapatid. Kanina gusto niyan. Kanina okay yan. Mamaya-maya may toyo na yan. No? Kanina lang, hallelujah. No? Gusto, ngayon ayaw. Maya-maya gusto ulit. Amen? Pero yung isang tao na kung saan, hallelujah, binago ng Diyos ang puso, definite siya. Amen? Bagamat ang Diyos, ang sabi po, binabago po tayo araw-araw. Hallelujah. Pero yung puso na inilalagay po sa atin, continuously, nagmamature po yan. Amen? No? Follow your heart is simply means do what you love. No? Pero kung ang pattern po natin, nasanay po tayo halos sa makamundong ito, ang heart po na train sa makamundong ito, hallelujah, delikado po yan. Amen? I-check po natin lagi kung ang puso po natin, hallelujah, na ibinigay ng Panginoon, yan ba yung tumitibok dyan? Amen? Watch your heart. Ano po yon? Words, actions, yan. Hallelujah. Ibig sabihin, ready na tayo to mature. Amen? Amen po ba? So sana po, yung benefit ng pagmamature, hallelujah, ay hindi lamang ito para sa Diyos. No? Kung hindi ang magbe-benefit nito ay ikaw. Amen? Kasi ito po talaga ang kalooban ng Panginoon. Sabi nga po doon, no, sa TPT, no, Hebrews chapter 6:1. Now is the time for us. Now. Ibig sabihin, hallelujah, hindi mo na dapat pinagpapabukas yan. Ngayon, mag-decide ka ngayon. Progress beyond the basic message of Christ. Marami po sa atin, matagal nang nakakilala sa Panginoon, matagal nang narinig ang word, hallelujah, ang pangalang Kristo, matagal nang tumanggap sa Panginoon, pero nanatili lang siya doon. Ang gusto ng Panginoon, progressively, hallelujah, mag-upgrade po tayo in knowing Him. Hallelujah. Hindi lamang believing Him, but knowing Him. Amen? Hindi mo lamang alam na may Diyos, kung hindi, hallelujah, kilala mo pa siya. Amen? Amen po ba? Hindi mo lamang dapat nakikilala yung mga tao dito sa church. Above all else, lumalalim ka kay Lord. Amen? Oh. Kasi ito po talaga, yung bottom line po natin, Christ, likeness, maturity.
Amen. Christ-likeness, hallelujah, marami kasing religion, pero hindi lahat, hallelujah, ay hinuhubog na kung saan maging katulad ni Kristo. Di ba nagkaroon pa nga dati ng mga baller nakalagay doon, what would Jesus do? Ha? Yan eh. Baka holding hands while walking. Oo. Di ba po? Hallelujah. And this morning, my topic is all about maturity through responsibility. Amen. Introduction lang po yon. And this is my topic for today. Hallelujah. Amen. Sapagkat ang isang mananampalataya, sinasabi niya, kiniklaim niya na gusto niyang mag-mature, maghanda ka, mag-ready ka, hallelujah, dahil ang gustong mag-mature, dadaan sa tinatawag ng pagtanggap ng responsibilidad. Amen. Ang isang taong gustong mag-grow, no, gustong matuto, gusto ng, hallelujah, gusto ng pag-angat sa kanyang personal na sarili or pagkakilala sa Panginoon, ay tatanggap ng responsibility. Dapat yun. Amen. Walang growth kapag hindi ka nagkaroon ng responsibility. Amen. So, basahin po natin, no, ang Luke chapter 19. Ito po ay parable of may kuliglig ah. Okay? Now, parable of the minas. Sa ibang word, parable of the pound. Amen? Meron po tayong mababasa sa Bible sa Matthew chapter 25, 14-30. Yung parable of the talent. Doon sa parable of the talent, meron siyang tatlong pinagkatiwalaan. Yung master, meron siyang tatlong pinagkatiwalaan. Amen? Ilan daw? Tatlo. Magsalita po kayo ha. Delikado po kasi pag hindi po kayo nagsasalita. Amen? Baka may iba na nagsasalita sa inyo. Okay? So, respond sa word of God ha. Okay? So, balik po tayo. Okay? So, doon po sa Matthew chapter 25, 14-30, may tatlo po. Yung binigyan ng talent. Ito po ay ayon sa kanilang kakayanan. Amen? Pero dito po sa Luke 19, hallelujah, ito po yung equal. Sapagkat pwede kasing sabihin ng tao, kaya mo lang naman pinrosper yung iba kasi binigyan mo ng mas marami. Pero si Lord napakatalino eh. Wala ka talagang maisusumbat sa Kanya. This time, hallelujah, binigyan equally. Equal. Amen? Actually, basahin muna natin, no? Luke chapter 19, 12 hanggang 14. Ready? Fire. Before he left, he called together of 10 of his, ilan daw po? 10. This time, 10. Doon sa Matthew 25, hallelujah, 3 lang. Okay? Ready? Fire. And divided among them the pounds of silver, saying, invest this for me while I am gone. But his people hated him and set a delegation after him to say, we do not want to be our king. Okay? So, dito sa parable na to, meron daw master, a nobleman, ang salin po dito. Aalis. And then, pinagkatiwalaan niya yung 10. Yung tinutukoy po dito, hallelujah, na pounds of silver, ang sabi po nila is a 3 months na sweldo. Amen? So tingnan po natin mabuti ang verse na ito, meron pong pinagkatiwala ang Panginoon sa atin as a servant. Yung servant po dito ay tayo pong lahat. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung servant. Amen? Tayo po yung mga pinagkatiwalaan. Una, time. Time. Sabi sabay-sabay, time. Pangalawa, hallelujah, ability. Amen? Pangatlo, treasure. Yung mga bagay na yan, hallelujah, ay babalik ang Panginoon, hahanapin niya yan kung papaano natin kinonsume sa buhay na ito. Tandaan po natin mga kapatid, before, hallelujah, doon sa new heavens and new earth, meron munang millennial age. Tama ba, Pastor? Tama po ba sa Psalm 1 po natin? No? Meron munang millennial age. Lahat hindi ito alam. Ang gusto ka agad sa heaven.
Pero may mangyayari muna sa millennial age na may mga pagkakataon doon maraming madideceive. Kaya dapat ang mananampalataya, hindi lamang niya hinahanda ang kanyang sarili doon sa heaven and new earth. Dapat hinahanda rin niya ang kanyang sarili sa millennial age. Kasi doon may deception na mangyayari. No? Maaaring nakasama ka sa rapture. Pwede. O kaya, napagtagumpayan mo yung 7 years tribulation. Pero pagdating sa millennial age, hindi natin alam, hallelujah, wag naman sana kasama ka dun sa madaya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wag kang papadaya sa dyablo, ha? Kasi after 1,000 years, lalabas ulit, no, ang great deceiver. Walang iba kundi si Satan. Amen? Kung gusto nyo pong lumalim po dyan, andyan sa likod nyo ang mahusay at kapitapitagan po nating direktor ng Soul One, si Pastor Joshua. Amen? Congratulations po sa lahat po na nagsa-Soul One. Woo! Praise God, naipasok ko pa. Amen. Next Sunday po, may graduation kayo. Sa lahat po ng gustong mag-Soul One, it's all about doctrines. Ano po ba ang pinaniniwalaan po natin? Pero before yon, mag-life class ka muna. Tama? Tama po ba? Okay? Ngayon, kung gusto mo mag-alaga na, hallelujah, feeling mo, magpapastor ka, tinawag ka ng Panginoon, nandiyan naman po ang ating soul to directress. Ayan, tuturuan po nila tayo. Amen? Pero, praise God, sa ngayon, pag-pray mo mabuti, no? Able to respond, no? Tanggapin mo, may mga responsibilidad po tayong tatanggapin. Amen? Okay, basa po. Next, after he returned and called the servants to whom he given the money. He wanted to find out what their profits were. The first servant reported, Master, I invested your money and made 10 times the original amount. Ilan daw po? 10 times, 10 beses. Grabe, no? Oh, next. Well, ang sabi ng master, well done, the king exclaimed, you are good servant. You have been faithful with little I entrusted to you, so you will be a governor of 10 cities of reward. May mga sinasabi, hallelujah. Inabasa po ako na ito pong 10 cities of your reward, doon po sa millennial age. Meron kang i-govern doon. Meron kang governor ka ng 10 cities. Kung ikaw, hallelujah, nangangarap ka na kung saan maging government official sa panahon po natin ngayon, at hindi ka napapansin, ayusin mo talaga. Hallelujah, yung iyong paglilingkod, yung relasyon sa Panginoon. Kapag yan nakita ni Lord pagdating ng millennial age, meron kang 10 cities as your reward. Ikaw ang governor doon. Hindi kailangan ng botohan. No? Elected ka ni Lord, ikaw ang ilalagay doon. Amen? So, the next servant reported, ready, fire. Ilan daw? 5. Okay, ito, ang sabi ng master, well done, the king said, you will be a governor over 5 cities. So, yung reward ay depende, hallelujah, doon sa na-produce mo. Amen? Kung papaano mo siya, kung papaano ka napagkatiwalaan. Next, but the third servant, hallelujah, brought back only the original amount of money and said, Master, basa, I was. Oh? Oh, ang sabi ng master, you. Oh, hello? Andiyan ba tayo? Ready, fire? If you knew that I am hard man who takes what isn't mine and hardest crops I didn't plant, why didn't you deposit my money in the bank at... Oh, ito pa. Galit na galit na. Ready, fire. But master. Oh, pinagtatanggol pa nung iba. Oh. Next. But
Oh, fire. But the third servant brought back only the original amount of money and said, Master, I hid your money. Hallelujah. Isa, hallelujah, sa problema ng progress ng pagmamature ay ito po. Immature. The word I am. Amen? Hallelujah. Immaturity cannot be entrusted. Bibigyan kita ng kotse, pero hindi ka pa marunong, immature ka pa sa kalsada. Sa tingin mo, saan ka kaya? Ano kaya ang magiging kalalagyan mo sa pagdadrive? It can be a blessing, pero hindi pwedeng ipagkatiwala sa mga taong hindi nag-mature. Amen? Gustong-gusto mo, hallelujah, magkaroon ng boyfriend, ng girlfriend. Tanungin mo kaya yung may mga, kasi doon naman tayo papunta di ba? Mag-asawa. Kasi pag hindi po yan, ako tigil-tigilan po natin. Maglalaro lang po tayo. Oh, kaya maglalaro lang kayo. Huwag niyo po akong isali dyan. Kayo na lang. No? No? Kasi pag hindi po tayo nag-mature sa relationship, yung relationship na kung saan akala mo, ganun-ganun lang, hindi ka nag-mature, sisirain mo lang. Sasama pa tayo dun sa mga sirang pamilya. Amen? Isip-isipin po natin yung mga pinapasok po natin. Amen po ba? Mahirap po pagkatiwalaan yung mga tao na kung saan hindi nag-mature. Pangalawa, immaturity cannot be rewarded. Pwede kang i-test. Bigyan ka kung ikaw ba ay magiging responsible. Pero hindi ibig sabihin nun, hallelujah, yun na yung reward mo. Ano man meron po tayo ngayon, mga kapatid, hindi pa yan yung final blessing po sa atin. Papaano mo siya gagamitin? Amen? Hallelujah. Mahirap po kasama sa totoo lang yung mga tao na ang laging gusto, hallelujah, ang gustong makita yung sarili po nila. Hirap po mag-grow ng mga ganyang mga tao. Yung gusto ba lagi nila, opinion nila, gusto nila lagi, ako po, laging ikaw, yung mga simpleng kwentuhan, laging gusto siya lagi ang bida. Amen? Ang hirap po mag-grow. Ang dami pong aayusin sa mga taong ganyan. Ang dami pong heartaches na pagdadaanan yung mga taong ganyan. Amen? So pakisabi mo sa katabi mo, mag-mature ka, kapatid. Amen? Na para bang ang tingin niya sa sarili niya, hallelujah, ay nakafocus lagi sa kanya yung spotlight. Yung opinion niya lagi ang pinakamaganda. Hindi siya nagpapatalo. Amen? Ang sakit po niyan, mga kapatid. Amen? Pagka merong bago yung iba, sasabihin niya, uy, ako din, meron yan. No? Yeah? Bumili nga kami, yung nagkwento, bumili nga kami ng TV. Kami nga rin, plano na bumili ng sine. Talaga siya papatalo. No? Ako, nung nakaraan nga, may ubo ko eh. Ako nga, may TV. Wala kang kalagyan sa kanya. Both extreme, nandun siya. Amen? Minsan naman, kapatid, bigyan natin ng pagkakataon yung iba nating mga kapatid po natin sa Panginoon na i-celebrate po nila, no? By listening to them, by enjoying kung ano yung blessing na meron sila ngayon. Dahil kung nangyari sa kanila, mangyayari din sa'yo. Amen? O, sabi po ng Romans, be happy with those who are happy. And weep with those who weep. No? Praise God. Immature. Amen po ba? Ito, hallelujah, mga tao na kung saan lagi nakasentro sa kanila yung atensyon ng maraming bagay. Paano naman po ako? Ako. No? Wag naman na kung saan. Kasi isa yan sa pinaka magiging barrier, malaking barrier paano tayo mag-grow. Yung word na I am. Amen po ba? Tandaan po natin, meron po tayong level ng tinatawag po nating maturity. Ito po yung pinag-aralan po natin kanina. Una, believer, disciple, church, and saint. Sa tingin nyo, doon sa parable, nasa ang stage na yung pong pangatlong servant? Nasaan siya? Napagkatiwalaan na siya, ang tawag na sa kanya servant eh.
Amen. Pwedeng nasa believer or pwede na rin nasa disciple na siya kasi napagkatiwalaan na siya. Entrusted na eh. Amen. Hindi porket napagkakatiwalaan na tayo sa maraming nagtatapos na doon. Amen. The moment, hallelujah, dinideny mo na yung sarili mo. The moment you acknowledge, hallelujah, itong buhay na ito, wala, si Chris Conde ay wala na. No? Si Lord na ang nabubuhay rito, katulad ng sinabi po ni Apostle Paul. I have been crucified with Christ and I no longer live. Yung mga reasonings, mga personal reasonings mo, yung mga personal agenda mo, hallelujah, hindi na yon ang importante para sa'yo. Yung ego mo, yung emotion mo, hindi na yun ang importante sa'yo. Kapag sinabi ni Lord na magpatawad, magpatawad. Whatever, hallelujah, yung offenses na sinabi sa'yo, ginawa sa'yo, pero sinabi ng Bible, sinabi ng salita ng Diyos, magpatawad, magpatawad. Amen? Kasi yung mga taong patay lang ang kayang gumawa niyan. Patay sa sarili, hindi patayin by flesh. Kundi patay na, wala na. Ang iniisip na lamang niya yung katuwiran ng Panginoon sa buhay po niya. But Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Oh, hallelujah, praise God, itong verse na ito. Kung meron mang higit na nagmamahal sa iyo, kapatid, at ginagamit mo, kinukonsume mo yung buhay mo na yan, yung reasoning mo, hallelujah, lagi mong ituon sa Panginoon. Amen? Kasi minsan tayo, harsh tayo sa sarili natin eh. Ang sakit natin sa sarili natin. Amen? Di ba, naalala po natin yung nagbabato, binabato yung prostitute, babatuhin. Sabi ng Panginoon, kung sino man ang hindi nagkasala, siya ang unang bumato. Pero tayo, minsan, yung sinabi ni Kristo na wag batuhin, ibinabato natin sa sarili natin. Ang harsh natin sa sarili natin. Yung forgiveness, mga kapatid, hallelujah, remedy yan para ikaw ay makalaya. Hindi lamang siya remedy, kundi solution yan para ikaw ang unang lumaya. Patawarin mo, hayaan mong kumilos ang Diyos. Pag walang pagpapatawad, hindi kikilos ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, sorry, forgive me. Okay lang. Amen? Basahin po natin sabay-sabay. Maturity through responsibility. Dadaan po tayo dyan sa responsibilidad. Mga tao na kung saan napagkatiwalaan kahit sa panahon po natin ngayon. Hallelujah. Yung mga tao na pinagkakatiwalaan sa kanilang kumpanya, binibigay pa nga yung pangalan, o ikaw na ang magsisignature. Bahala ka na sa kumpanya natin. Pupunta lang ako ng US, sabi nung amo. Kung hindi yun mapagkakatiwalaan, hallelujah, hindi yun gagawin ng isang mayaman. Marami sa mga blessing po natin dahil tayo po ay napagkatiwalaan. Amen? Mag-mature po tayo kay Lord. Lagi nating tignan, am I a self-centered person? Amen? Marami tayong tatanggalin, marami po tayong i-let go. Sabi po ng Bible, humble yourself before the Lord. Ikaw ang mismo mag-humble. Hindi si Lord ang mag-humble sa'yo. Pag si Lord hinumble ka, mag-ingat ka. Baka mahirapan ka. Amen? I-let go mo ang maraming bagay. Amen? Because responsibility can turn into a multiple blessing. Amen? Gusto po natin ng pagpapala. Amen? Sino po gusto ng pagpapala? Tayo. Siyempre lahat tayo. Amen? Pero, ready ka ba sa responsibility? Oo. Konti na lang yung nag-amen. Hallelujah. Being, hallelujah, yung magkaroon ka ng responsibility is ibig sabihin po niyan is responsible. Are you a responsible person? Amen? Hallelujah. Responsibility means be a responsible person. Be accountable, answerable. Pag tinanong ka ni Lord, hindi pwedeng sasabihin mo yung katulad ng sinabi ni Adan. Siya po Ikaw, merong talent na pinagkatiwala sa iyo si Lord. Tatanungin ka niya. Amen? Magiging liable ka dyan.
Amen? Kaya nga minsan, yung mga maraming talent, no? Grabe, man of talent to ah. Matindi to ah. Nakakatakot din yon. Amen? Mas marami po tayong i-account kay Lord. Amen? Si Lord pa naman ang galing mag-record. Kaya nga, di ba sabi niya doon, sa Bible kanina, bakit hindi mo na lang nilagay sa bangko? Kasi po sa bangko, may recording po yun. May talaan po yun. Kapag binaon mo sa lupa, walang nakakaalam. Amen? Kanina, hallelujah, yung pong pangatlong servant, hindi siya naging responsible. In fact, ininterpret niya personally, sarili niya, a self-centered servant. May mga pagkakataon, hallelujah, kapag hindi po tayo nag-mature, tingin natin kay Lord, doon sa mga pinagkakatiwala po natin, ang sama-sama, hindi maganda. Diba? Yun ang tingin ng third servant eh. Kasi po, ang tingin ko po sa inyo ay marahas, malupit, na master. No? Sinisi pa si Lord. Amen? Kapag hindi po tayo nag-mature, darating ang point ganyan. Haharap tayo kay Lord. Wag naman sana. Sana nandun tayo dun sa 1 or 2. Amen? Sabi mo dun sa katabi mo, dun ka sa 1 and 2 servant ha. Dun tayo ha. Amen? Lahat po tayo is subject for responsibility. Amen? Ito lang. Aalis po si Apostle, pupunta ng US. Classic example po ito, mga kapatid. Actually, yung babalikan ni Lord, hallelujah, hindi lamang yung talent mo, personally, kung paano mo ginamit personally. Pero paano mo siya ginamit sa church? Amen? Marami ka bang nadala sa Panginoon? Ilan na nadala mo? No, kahit isa lang, sabi, ang kalangitan ay nagbubunyi. Amen? Nakaisa ka ba? Amen? Praise God. Singilin po tayo dyan. Be responsible. Sabi po ng Galatians, for every man shall bear his own burden. Ibig sabihin po ng responsible ay magkaroon ka ng burden. Amen? For each will have to bear its own load. The more, hallelujah, na kung saan nagkakaroon ka ng responsibility, nararamdaman mo parang may pressure. Amen? Pero kung parang parelax lang yung buhay mananampalataya mo, baka hindi ka pa tumatanggap or hindi mo tinatanggap yung responsibility. For we are each responsible for our own conduct. The message, sabi po dito, each of you must take responsibility for doing the creative best you can. Creative way. Sayahan mo, kapatid, ang paglilingkod. Hallelujah. Hindi na nga madali, lulungkutan mo pa. Actually, hindi po madali ang maglingkod kay Lord. Lalo kapag personal effort mo lang, sariling lakas mo lang. Pero the moment na pinagkatiwala mo lahat sa Panginoon, the Lord, hallelujah, makikita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sunod, responsibly active. Amen? Dapat responsibly active ka. Active pa ba? Amen po ba? Kaya nga po tayo nagko-connect eh. Connect. No? Amen. Amen po ba? Kasi pwede kasing nagre-respond tayo para pagod na pagod sa buhay na ito. Walang energy, wala nang passion. Amen? We have to respond actively. Pag sinabi po natin respond actively, yung buong pagkatao po natin gumagana. Lahat po sa atin involved. Resources mo, yung isip mo, yung lakas mo para sa paglilingkod sa Panginoon. Para doon sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Amen? After he was crowned king, he returned and called in the servant to whom he had given the money. He wanted to find out what is their profit were. The first servant reported, Master, I invested your money and made it 10 times the original amount. Ang expectation sa iyo ng Panginoon, you can do it more. Hindi yan binigay sa iyo, hallelujah, para dyan lang, stagnant lang dyan. Amen? Merong,
meron niyang value, hindi lamang sa'yo, kung hindi doon sa pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Amen? Sunod, hallelujah, respond in humility. Pwede kasing nagre-respond tayo in our responsibility, pero we are arrogant. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Amen? Kasi lahat naman ng source, yung source naman natin galing kay Lord. Even yung ability na ginagamit po natin, galing yan sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga dito, lagi sinasabi ng Panginoon, well done, the King exclaimed, you are a good servant. Tagasunod pa rin. Amen po ba? So we have to move on, we have to progressively mag-mature po tayo. Amen? Sana po itong season po natin, teaching po natin about maturity, hallelujah, hindi lamang yung kung ano yung ginagawa natin panlabas ay nagiging maayos, kung hindi yung loob po natin. Amen? Nagiging matino po tayo sa loob. Kasi pag nagiging matino po tayo sa loob, yung thinking po natin walang malis, pure, nagiging pure po tayo, hallelujah, nagmamanifest po yun palabas. Tandaan po natin, dito sa church, marami tayong kakaharapin. Pero kung yung loob, hindi po natin napagtagumpayan, hindi po nag-mature yung loob, we cannot stand outside. Amen? Amen po ba? So, hallelujah, maturity through responsibility. Are we ready to take the responsibility? Amen po ba? Amen po ba? Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Responsibility is hard. It takes a matured person to take it. Amen po ba? Hallelujah. The way to maturity, hallelujah, is to take responsibility. In fact, hindi ka bibigyan ng responsibilidad ng Panginoon na hindi mo kayang gawin. Yun naman yun eh. Lahat yan, may binigay na ni Lord. Amen? Basta yung willingness mo to obey, nandyan. Amen po ba? Marami po sa atin dito, tinawag ng Panginoon eh. Marami po sa atin dito can do great impact, hallelujah, sa gawain ng Panginoon. Ang kulang na lang, hallelujah, you will take the responsibility. Amen? Praise God. Ako nga ho, sino ba naman ho ako? Hindi ko nga alam kung anong itsura ng Bible school. Amen? Sumasama lamang ako doon. Every Monday meron po kami doon sa TLH. Sumasama lang ako sa mga man of God. Amen? Yun lamang yung puhunan ko through them, through their life. Hallelujah, praise the Lord. Let the Lord be magnified into their lives. Natututo po tayo. Pero kung yung barrier na yun, parang hindi kaya eh. No? Kasi may kulang eh. Diyan pa naman sa labas, hallelujah, pag pastor ka pala, saang Bible school ka graduate? Ay, diyan lang po. Amen? Pero kung bigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon, I will grab it. Amen? Si Lord naman na nagbubukas eh. Basta yung puso mo, bukas din sa Kanya. Amen? Praise God. So, it's non-negotiable na kung saan mag-mature po tayo na hindi po tayo nagtitake ng responsibility. No? Wag po natin isipin na kung saan nako, kabigatan, burden. Si Lord naman ang magsusustain. Si Lord ang magsusupply. Amen? At yung reward po natin, hallelujah, may mga glimpse po dito sa lupa. Pero yung ultimate reward po natin, hallelujah, nandun sa eternity. Mas mahaba po yun. Alam nyo po, minsan, bago po tayo mag-pray, isa sa mga motivation ko po kay Sam, hallelujah, yung tinatawag po na delayed reward. Delayed reward. Sabi ko sa kanya, sige, pwede mong gawin ito. Hindi naman masama, no? For the whole week. Hindi ko kagad binibigay yung reward. Hindi ko kagad binibigay. Para yung time, itong time na to, 1 week, wag mong gagawin to ha. Wag mong gagawin to. And then sa Friday, ganon. Tayo bilang mga mananampalataya, may mga ginagawa po tayo. Ang ultimate reward po natin nandun sa kabilang buhay.
kesa naman i-consume mo dito sa panahon na ito na maigsi lamang yung panahon. Doon i-consume mo siya eternity. Habang buhay mo yun i-enjoy. Amen. Yung enjoyment, yung reward na gusto mo dito, yung iba, bakit wala pa yung reward ko dito? Hindi ba pwedeng dito na lang? Saglit lamang yan, mga kapatid. Pero doon, habang buhay yun. Amen. So take responsibility. Hallelujah. Mag-mature po tayo. Hindi lamang po sa atin po mga personal na ginagawa, higit sa lahat sa pagkakilala sa Panginoon. Dumating yung panahon, hallelujah, makita ng maraming tao, kilala ko yan, tao na yan, wala ka na dito sa mundo, yung legacy mo, hallelujah, alam nila, nagsumunod ka sa Panginoon. Yung mga pamilya mo, alam, hallelujah, naglingkod yung tao na yan. Amen. Sunod po tayo dyan. Tama yung ginawa niya. Amen. Let us bow down our heads and let us close our eyes. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, hallelujah. Hindi lamang po dito sa face-to-face, Panginoon, kundi pati sa mga online. Lord, meron kang nilagay po sa amin. May binigay ka po sa amin. Whether it is a task, Lord, it is a mission. Hallelujah. And also you provided, Lord, yung tool na kailangan naming gamitin, Panginoon, yung resources, na kailangan mo pong gawin, Panginoon. Lord, sabi mo po sa iyong salita, Panginoon, mahaba ang iyong pasensya, Panginoon. Dadatnan mo kami, Panginoon, mapupulfill po namin ito, Panginoon. This is our prayer and this is my prayer, hallelujah, sa bawat isa, Panginoon, na naririto, Panginoon. Thank you, Lord God, hallelujah. Let us all stand, hallelujah. And let us pray, hallelujah, sa mga oras na ito, yung pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo. Empower ka ng Panginoon. From there, sa kinakatayuan mo, kausapin mo ang Panginoon. Hallelujah, magkaroon ka ng commitment sa Kanya. Hallelujah. Without commitment, hallelujah, hindi mo kayang gampanan yung responsibility. First is your commitment. Pray to God right now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Lord, as our brethren, Lord, praying right now, kausapin mo po sila, Panginoon. I pray, Lord God, that the empowerment of the Holy Spirit, hallelujah, ay madatnan po sila sa mga oras na ito. Hindi lamang, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, kung hindi yung mga nasa ibang lugar, Panginoon. I pray, Lord, kausapin mo po sila, Panginoon. Ano man ang ginagawa nila ngayon, ano man yung kanilang buhay, Monday to Saturday, Panginoon, patuloy na ma-inline, Lord, sa kalooban mo, Panginoon. Hallelujah. Walang kasing sarap, Panginoon, na paglingkuran ka, Panginoon. Salamat po, Diyos. Patuloy ka naming hinahanap, Lord, sa mga bagay na pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Makita, Panginoon, yung patuloy na pagpapalakas mo sa amin, pag-guide mo sa amin, Panginoon. We thank you, Lord. We bless your name and exalt you, Lord. We give you glory, give you honor, Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah. And everybody say, Amen and Amen. God bless, mga kapatid. Hallelujah. Muli po, palakpakan po natin ang Panginoon. Diyan po sa online. God bless you po. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sige po, makakaupo po tayo.